2026 na pero magluluto pa rin tayo ng puto maya, kaya sa mga nagtatanong dyan, ito na po ang ating full recipe. Panoorin lang ng buo ang video. Dito nga ay naglagay lang ako ng 3 baso ng gata, konting asin at 1/4 kilo na asukal. Hahaluin lang natin ng pabahagya para matunaw yung asukal. Pagkatapos ay isasalang na natin ito sa apoy para pakuluin. Habang nagpapakulo, inihanda ko naman ang 3 basong malagkit na bigas at 1 basong tapol. Hinugasan ko lang pala ito ng pangatlong beses at saktong-sakto nga rin ay kumulo na rin itong ating gata. Naglagay na rin ako ng kaunting luya pang dagdag bango. Maaari din namang huwag nyo nalagyan ng luya kung hindi nyo to bet. Dito nga ay inilagay ko na yung malagkit na bigas at isisimmer lang natin to sa mahinang apoy para hindi masunog. Continuous lang sa paghalo hanggang sa ma-absorb ng bigas ang gata. Siguro mga 20 minutes akong naghahalo dito at kapag ganito na nga yung itsura ay pwede na natin itong i-transfer sa ating steamer. Ikalat lang natin para numipis at mabilis maluto. Nang maikalat na nga ay isinalang na natin ito gamit ang ating 45 cm na steamer. Kung gusto nyong bumili, andyan lang yan sa ating yellow basket. Kasya na dito ang 50 pieces medium size na puto cheese molder. In-steam ko pala ito sa loob ng 3 oras, 2 oras sa labas at 1 oras sa loob. Umulan kasi kaya nilipat ko ito sa loob. Medyo matagal talaga itong maluto dahil hindi na natin binabad yung bigas, inirekta na natin tapos meron pa tayong tapol or yung pula na malagkit na bigas. Pero naibabad naman natin yung tapol na bigas magdamag pero matagal talaga siyang lutuin. At ito na nga, luto na nga ang ating puto maya, no? Itsura pa lang ang sarap na. Ngayon naman ay magbabalot tayo. Dito pala ay gumamit ako ng 1/4 cup para sa bawat size ng ating puto maya. Pwede nyo pa tong lakihan or mas liitan nyo pa. Sa pagbabalot naman ay mas gusto ko yung ganitong pagkabalot kaysa dun sa nakasanayan nating pako na style. Madali lang din naman itong gawin. Ilagay lang yung puto maya sa gitna tapos ibalot yung magkabilang gilid. Pagkatapos ay tupiin na yung magkabilang dulo. Dapat yung lapad ng dahon ay medyo maliit kaysa puto maya para pagka binalot natin ito ay kita pa rin yung puto maya para nakaka-invite pa rin tingnan. Pagkatapos nga nating mabalot lahat ay naglagay na rin ako ng kunting mangga dito sa top para may asim-asim, pero kahit wala na to, basta may tsokolate o tabliya ka lang, talo-talo na.